Ito ang One Piece, Episode 1173. Kung hindi mo pa napapanood ang previous episode, panoorin mo muna sa channel playlist para hindi ka malito sa mga nangyayari. Simulan na natin. Sa wakas, nagising na si Loki, at ang itinanong niya kay Hodge Rudin pagkatapos nito ay pwedeng magbago sa lahat. Pero hindi pa yon ang pinakabaliw na bahagi. Hinarap ni Luffy si Loki ng harapan. Napilitan ang mga higanti na humarap sa isang desperadong sitwasyon, at isang nakakagulat na pangyayari na kinasasangkutan ni Sol ang nag-iwan sa lahat ng tanong kung ano ba talaga ang nangyayari sa Elbaf. At maniwala ka sa akin, siguradong ayaw mong palampasin kung paano matatapos ang episode na ito. Kaya manatili ka hanggang dulo. Sa paaralan, galit na galit ang mga guro at hindi makapaniwala na nagiging realidad na ang pinakamasamang bangungot ng mga bata. Kung ano-anong kidlat ang pinapakawala ng mga halimaw, habang may isang multo na sumusunod sa kanila at pinagmumulto ang lahat ng madaanan. Nagtatakbuhan ang mga higanti para dalhin sa loob ang mga bata, habang si Sol naman ay pumunta sa dalampasigan para iligtas ang mga bata. Kasama ang dalawang straw hat. Tinatawag ng may balbas ang pangalan ng bawat batang naglalakad na parang tulog, pero syempre, walang sumasagot. Napansin ni Robin ang mga puting hiblang nakapalibot sa mga bata, kaya hamarang si Sol sa kanilang harapan para subukang pigilan sila. Pero naalala niya na ipinagbawal ni Professor Wolf na hawakan ang mga bata sa kung anong dahilan. Gayunpaman, nagdesisyon si Sol na sumugal dahil napakapanganib na hayaan silang magpatuloy sa paglalakad ng ganoon. Sinubukan niyang pigilan si Ilva, pero sa sandaling mahawakan niya ito kahit isang daliri lang, isang tinik ang tumagos sa magkabilang kamay niya at sa sobrang sakit ay bumagsak siya sa lupa. Agad namang sinalo ni Robin si Chopper bago ito bumagsak na parang sako ng patatas, pero napakalalaki ng mga butas sa kamay ni Sol. Inutusan ng direktor na si Kiba na tawagin ang mga pinuno, kaya tinawagan sila ni Andy habang nasa piging sila gamit ang Denden Mushi. Sinabi niya na may emergency dahil lahat ng bata ay biglang nakatulog at ang ilan sa kanila ay naging sleepwalker at nagmamarcha patungo sa kung saan-saan. Agad na nag-alala ang mga higanteng ina dahil nag-aaral din sa paaralang iyon ang kanilang mga anak. Pero ang mas nakapagpanik sa kanila ay nang malaman nilang may mga nakakatakot na halimaw na lumilitaw sa iba't ibang lugar. Hindi makapaniwala sina Jinbei at Nami dahil wala pang 20 minuto mula nang umalis sila sa paaralan at maayos naman ang lahat noon. Pero nagulat ang lahat nang sabihin na ang mga bata ay papunta sa Route 8, na siyang lugar kung saan nagaganap ang napakalaking sunog. Sobrang lasing ni Jarol na hindi na niya alam kung matatawa ba siya o iiyak, pero nag-aalala rin siya para sa kanyang apo sa tuhod. At hindi talaga sila maaasahan dahil mas marami pang alak ang laman ng utak nila kaysa tubig sa katawan. Biglang dumating ang isang lumilipad na barko at natuwa ang lahat dahil napakabilis ng mga ito at ligtas na raw ang mga bata. Ito ang Fire Brigade ng Elbaf, ang grupo na kadalasang sumusolusyon sa mga ganitong problema. At syempre, kailangan nila ang pinakamahuhusay na bumbero sa buong bansa, dahil ang pinakamalaking kahinaan ng Elbaf ay ang apoy. Pero nang malapit na silang makarating sa lugar ng sunog, isang napakalaking kamay ang biglang lumitaw, at napakalaki nito na para silang ordinaryong tao kung ikukumpara rito. Bumangon ang kakaibang nilalang at lumitaw na isa itong malaking skeleton na may mga sungay at asul na apoy sa likuran. Isang simpleng pitik lang ang ginawa nito at sa isang iglap ay lumubog ang barko ng mga kawawang bumbero. Samantala, tawang-tawa naman ang molditang si Summers habang inaalala ang mga higanteng tinutusok ng mga tinik, pinagtatawanan sila at sinasabing bawat pag-ibig ay may mga tinik. Ikinwento niya na gustong-gusto niya ang larong ito dahil pwedeng maglaro ng magkasama ang mga magulang at anak, tapos ididikit sila sa mga tinik para mamatay ang mga matatanda mismo sa harap ng kanilang mga anak. Sobra na talaga ang level ng kabaliwan ng taong ito. At siya mismo ang tinik na tao. Tinanong ni Summers kung anong ruta ang pinili niya. At sinabi ng babae na may daanan na binubuo ng malalaking sanga na magdadala sa mga bata hanggang sa tuktok ng puno, kung saan makakarating sila sa mga ulap sa ibabaw ng dagat malapit sa nayon. Sinabi ni Summers na mabuti yun dahil mula sa gitna ng bansa ay makikita ito ng lahat at mapagtatanto nilang wala silang literal na magagawa. At para sa mga nagrereklamo na sobrang sira ng powers ni Luffy, tingnan ninyo ang nakakabaliw na kakayahan ng dragon na ito. Habang nagpipiesta sila, napansin nilang kulang ang asin sa pagkain.
Kaya pinatulog niya si Summers at habang nananaginip ito tungkol sa Himalayan salt, nagawa niyang kunin mula sa panaginip nito ang mismong asin. Pero isipin ninyo kung ano ang posibleng limitasyon ng kakayahang ito. At bigla namang ang dating masungit at nakakatakot na Gunko ay naging isang cute na lolly. Matapos kumain ng pagkaing may Himalayan salt, nagsimulang magreklamo si Summers na bored na siya at gusto nang simulan ang laro. Sinabi rin niya sa baliw na manatiling kalmado dahil marami pa siyang problemang pwedeng likhain, lalo na't nakita niya ang barko ng isang pirata na nakadaong sa daungan. Pero hindi yun basta pirata lang, kundi ang Yonko na si Straw Hat Luffy. Samantala, napakalayo na ng nalakad ng mga bata at malapit na silang makarating sa apoy. Sinabi ng lalaking may balbas na masama yun dahil sa ganitong paraan ay masusunog silang buhay. Pero sinabi ni Gunko na walang problema dahil kung mangyari yun, maaari lang nilang hipnotismuhin ang iba pang mga bata at magsimula ulit ng panibagong marathon. Natawa naman siya dahil sa wakas ay ipinakita na rin ni Gunko ang kanyang masamang side. Sa dalampasigan, halos ubos na ang lakas ni Sol at sinabi ni Chopper na kailangan niya ng agarang tulong medikal. Pero sinabi ng higanti na wala silang oras para doon dahil kailangan nilang pigilan agad ang mga bata. Parehong nagulat ang dalawang Mugiwara nang mapansin nilang diretsyong papunta ang mga bata sa apoy. Samantala, sa Underworld, hawak ni Loki ang kanyang martilyo na naglalabas ng mga kidlat sa lahat ng direksyon. Sinabihan niya si Hodge Rudin na subukan siyang pigilan habang tumatawa, pero binalaan niya itong imposible dahil hindi man lang nila kayang buhatin si Ragnir, lalo na ang makalapit at mahawakan siya kahit isang daliri. Tinanong ni Sanji kung sino ang napakalaking higanting yon, at sinabi ni Luffy na malubhang nasugatan si Loki kaya sinubukan nilang tulungan siya. Umaasa si Gerd na walang magiging biktima, kaya sinabi niyang mamili na sila, pakakawalan ba nila siya o mamamatay ang lahat habang magpapatuloy naman siyang pumatay sa mga mahihina sa mundo ng araw. Halos maniwala si Hodge Rudin sa kanyang sinasabi at malapit na niyang palayain ang kanyang kapatid, pero pinigilan siya ni Zoro at sinabing huwag siyang maging inosente. Sinabi naman ni Luffy na wala silang ibang pagpipilian. Kapag nakagalaw na si Loki, bubugbugin niya ito. Sumugod siya pataas, pero sumigaw ang leader ng New Giant Warrior Pirates na maghintay dahil makukuryente siya sa ganoong paraan. Pero mukhang hindi nakapag-aral ng physics ang Loko dahil hindi niya alam na immune sa kidlat ang Rubber Boy. Inihanda ni Loki ang kanyang pinakamalakas na atake, handa nang suntukin ni Luffy ang dagwang mukha ni Loki, pero sumigaw si Zoro na maghinay-hinay siya dahil baka tuluyang mapatay ang Loko. Pinalobo ni Luffy ang kanyang braso na parang lobo, at bago pa man niya matanggap ang suntok, alam na ni Loki na talo na siya dahil sa tindi ng kanyang mga sugat ay hindi na kailangan ni Luffy pang gamitin ang gear, at sa sandaling mahipo siya nito ay bumagsak ang lalaki sa lupa na parang basahan. Sinabi ni Zoro na mukhang hindi biro ang lahat ng pinsalang natamo ni Loki, pero pinili pa rin ng idiot na gamitin ang huling natitira niyang lakas para lumaban kaysa kumilos ng maayos. At kahit nakatakas pa siya roon, malamang ay mahihimatay lang siya mag-isa sa kung saan sa kagubatan. At hindi niya ma-imagine kung ano ang kayang gawin ng halimaw na ito kapag nasa 100% ang lakas. Sinabi ni Luffy na kailangan niyang makausap si Loki, pero wala ng oras dahil duguan na ito nang matagpuan nila. Sinabi ni Road na hindi may kakaila na may isang taong brutal na umatake sa kanyang kasama. Nakiusap si Luffy kay Hodge Rudin na iligtas si Loki dahil kahit anong klase pa siyang tao, hindi nila pwedeng basta nalang hayaan siyang mamatay roon. Pagkatapos nito, umalis ang dalawang kusinero at ang iba pa para mangaso. Tinanong ni Sanji kung lobo ba ang kanilang huhulihin, pero sinabi nilang kailangan pa nila ng isang mammoth para mapunan ang gutom ni Loki. Inalagaan ni Gerd ang mga sugat ni Loki at nagsagawa ng blood transfusion, pero sinabi niyang malamang ay aabuti ng ilang buwan bago siya tuluyang makarecover. Sinabi rin niya na kung gusto talaga nilang gumaling si Loki, hindi pwedeng manatili lang siya sa isang lugar na tulad nito. Pero kung dadalhin nila siya pabalik sa nayon, siguradong hihilingin ng lahat na patayin siya, at syempre, hindi sila tatutol doon. Hindi makapaniwala si Luffy na ganoon katindi ang galit ng lahat kay Loki. Sinabi nilang basura siya na wala ng pag-asang magbago. At kung hindi dahil sa pakiusap ni Luffy, sila mismo ang tatapos sa molditang yun doon mismo. Sinabi ng Mugiwara na ibig sabihin ay totoong sungay ang mga yon.
Ipinaliwanag naman ng lalaking may balbas na ang mga ito ay mga bakas ng kanyang sinaunang lahing higanti, katulad ng kanilang ama. Tinitigan niya ng mabuti ang mukha ng molditang iyon at naalala ang sinabi ni Haring Harold na gusto niyang magtulungan silang dalawa pagkatapos niyang mamatay dahil mahalaga sa kanya ang kanyang mga anak at sila na lamang ang mayroon siya. Pero palagi siyang binubugbog ni Loki. Sinasabi niyang hindi niya kailangan ng isang taluna na gaya niya bilang kapatid. Tinatawag niya itong bastardo dahil hindi siya lehitimong anak ng hari at palagi niya itong pinagtatawanan, sinasabing pareho itong may maruming dugo ng kanyang ina. At ngayong kaharap na niya ang demonyong ito, ayaw niyang palampasin ang pagkakataong tuluyan na siyang mawala sa kanyang buhay. Itinaas niya ang kanyang malaking palakol at handa ng putulin ang ulo ni Loki. Pero mabilis na tumakbo sina Goldberg at Stan Senador para pigilan siya dahil hindi pa ito ang tamang oras para gawin yon. Sinabi ni Hodge Rudin na hinding-hindi niya mapapatawad ang uod na yon dahil buong buhay nitong nilate ang kanyang ina at pinatay ang kanilang ama. Pero biglang nagising si Loki at sinabi sa kanya na tapusin na niya ito agad, habang tinatawag siyang isang malungkot na bastardo. Sinabi rin niya na hindi siya makapaniwala na pati siya ay sapat na katangahan para isipin na pinatay niya mismo ang kanilang ama. At pare, dito na talaga magsisimulang mabaliw ang lahat. Ilang taon nga bang nakakulong si Loki sa Underworld dahil sa isang krimeng hindi naman niya ginawa, habang buong Elbaf ay naniniwalang siya ang tunay na pumatay kay Haring Harold. At dyan nagtatapos ang episode na ito. Kung nagustuhan mo ang recap, i-like mo na ang video, mag-subscribe, at i-on ang notification bell para hindi mo ma-miss ang susunod na One Piece recap. I-comment mo rin kung ano ang tingin mo sa mga nangyayari kay Loki at Elbaf. At syempre, panoorin mo na ang susunod na video sa screen dahil siguradong hindi mo rin gustong palampasin yan. Kita-kits sa susunod.